Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Akala ko masaya ang pagsasama ng aking mga magulang. Ngunit mali pala ang aking akala. Lumaki ako na punong-puno ng pagmamahal at masaya kasama sila mama at papa. Wala akong mahihiling dahil kitang-kita ko ang pagmamahalan ng aking mga magulang sa isa't isa. Madalas kaming mag-bonding tuwing weekend at sa hapunan lagi kaming sabay-sabay kumain para ibahagi ang araw namin. Madalas kaming magtawanan at walang bahid ng anumang poot ang naranasan ko kasama ang aking mga magulang. Nung third year high school ako, nagbago ang lahat. Umuwi si Papa na may bakas na lungkot sa kanyang mga mata at nung hapunan na din yun, hindi siya nagsalita ng kahit ano. Ang akala ko may problema siya sa trabaho dahil hindi naman sila nag-away ni Mama. Lumipas ang 3 araw, hindi pa din nagbabago ang lungkot sa mukha ni Papa. Kaya naman naglakas loob ako na tanungin siya na, "Pa, ano pong problema?" "Wala ito anak, wag mo akong pansinin," tugon niya. Nung kinagabihan na din yon, may narinig akong may humihikbi. Sinilip ko at nakita ko sa kusina si Papa ay umiiyak. Ang dating masaya at maliwanag na tahanan noon ay napapaligiran ng anino ng kalungkutan. Makalipas ang 1 linggo, kinausap ako ni Papa na, "Jane, aalis na si Papa dito sa bahay. Aalis na ako at ikaw ay mananatili sa puder ng mama mo. Sana balang araw ay maintindihan mo at mapatawad mo ako." Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo at nagsabi na, "Mahal na mahal kita anak at pakabait ka." Hindi ako makagalaw at walang ni isang salita ang lumabas sa aking bibig nung mga oras na nagpaalam sa akin si Papa. Hindi ko na malaya na tumulo ang aking mga luha at bigla kong naisip si Mama. Tumakbo ako sa kanyang kwarto at doon ko nakita si Mama na umiiyak. Niyakap ko si Mama at nakaramdam ako ng pagkasuklam sa aking ama. Ikinuwento ni Mama na binalikan ni Papa ang kanyang first girlfriend at kanyang first love. Nalaman ni Papa na bumalik ng bansa yung first love niya ng Pilipinas at nagkita silang muli. Napagtanto nila na mahal pa din nila ang isa't isa. Nung college si Papa at nung first love niya, nag-migrate sa US ang kanyang kasintahan hanggang sa nawalan sila ng komunikasyon. Nakatapos ng kolehiyo si Papa at gustong-gusto na pumunta ng US para sundan ang kanyang kasintahan. 2 beses na deny ang kanyang application at sobrang nalungkot at nadismaya si Papa. Nagpunta siya sa isang coffee shop at dun sila nagkakilala ni Mama at di kalaunan naging magkaibigan sila. Sumubok ulit sa pangatlong pagkakataon na mag-apply si Papa sa US dahil din sa paghihikayat ni Mama. Habang pinoproseso ang kanyang aplikasyon, nalaman ni Mama na buntis siya. Sinabi niya ito kay Papa at pinanagutan siya nito. At isinangtabi ang pangarap niyang pumunta sa US para makasama niya ang kanyang first love. Pinili ni Papa na maging responsable at pinanagutan niya si Mama. Makaraan ang 1 linggo matapos magpaalam ni Papa sa amin. Nung araw na umuwi si Papa na malungkot ang muka ay hindi dahil wala siyang problema sa trabaho, kundi hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang maging responsableng ama, pero ang kanyang puso ay nasa iba. Litong-lito si Papa at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero nananalig sa kanya na gusto niyang makasama ang kanyang first love. Dahil hindi na kaya ni Mama makita na ganon ang sitwasyon ni Papa, kaya nagparaya siya. Sinabi niya kay Papa na
maaari na siyang bumalik sa kanyang first love dahil ayaw niyang humadlang sa kasiyahan niya. At ang tanging hiling niya na maging masaya siya. Alam naman daw ni Mama kung anong klaseng pagmamahal ang kayang ibigay ni Papa sa kanya. At humingi si Mama ng tawad kay Papa dahil hindi niya napunan ang pagmamahal na naranasan niya sa kanyang first love. Lumipas ang madaming taon, isa na akong nurse sa Canada at magkasama kami ni Mama. Si Papa naman, nasa Pilipinas kasama ang kanyang first love. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit nagparaya si Mama. Kaya hindi ko kinausap si Papa o kinamusta man lang simula noon. Galit na galit ako sa kanya dahil iniwan niya kami at inisip kong naging makasarili siya. Pero ngayon, naintindihan ko na kung bakit si Mama nagparaya. Minsan sa buhay, hindi lahat ng gusto natin ay ating makukuha, lalo na pagdating sa pagmamahal. Ang pagpaparaya ay isang simbolo ng tunay na pagmamahal dahil handa kang gawin ang lahat para maging masaya ang taong mahal mo kahit masakit ito sa parte mo. Pangalawang video. Nagkakilala kami ni Daniel sa isang bookshop noong kami ay college. Tumitingin ako ng libro para sa aking subject at hindi ko maabot ang libro sa isang shelf. Nakita ako ni Daniel na nahihirapan kaya nagkusa siya na tulungan ako. Parang love at first sight ang nangyari sa aming dalawa. Naglakas loob siyang magpakilala sa akin at tanungin ang aking pangalan. Natuklasan din namin na magkaedad kami at parehong universidad ang aming pinapasukan. Ako ay fine arts at siya ay engineer. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bilis na gaan ng loob ko sa kanya na para bang may koneksyon kaming dalawa na hindi maipaliwanag. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, parang pamilyar ito at hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Naging mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Pagkatapos ng una naming pagkikita, ay hiningi niya ang aking cellphone number at galak ko naman itong ibinigay. Nagpatuloy kami sa pagkikita hanggang sa maging opisyal na kaming magkarelasyon. Pareho pa kaming nag-aaral kaya naman hinati namin ang oras sa pag-aaral at sa aming relasyon. Bihira din kaming magtalo at lalong umusbong ang pagmamahala namin sa isa't isa habang tumatagal. Naikwento niya sa akin na noong siya ay first year high school, nagdesisyong mag-abroad ang kanyang ina at nagtrabahong nurse sa Canada. At ang plano ay susunod siya sa nanay niya pagkatapos niyang magkolehiyo. Hindi niya kilala ang kanyang ama. Napansin kong responsable, maalalahanin, mabait, magalang at mapagmahal ang karakter ni Daniel. Kaya naman mas lalo akong napamahal sa kanya. Mahigit 1 taon na ang nakalipas at pareho na kaming nakatapos ng kolehiyo ni Daniel. Dahil ayaw niya munang sumunod sa kanyang ina at mahiwalay sa akin, nagpasya siyang mag-exam at maghanap ng trabaho dito sa Manila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Ito din ang unang pagkakataon na pinakilala ko si Daniel kay Mama sa kadahilan ng strikto ang aking ina. Hindi naman tumutol ang aking ina sa aming relasyon, kaya naman ikinatuwa ko ito ng lubos. Pagkaraan ng ilang taon, pareho kaming may magandang karir ni Daniel. At nung aking kaarawan ay nag-propose si Daniel sa akin. Nagpunta siya sa Canada ng mga ilang linggo para bisitahin ang kanyang ina para personal na ibalita sa kanyang ina na magpapakasal na siya. Ako naman ay abala sa pagpaplano at paghahanda kung anong theme, wedding dress, venue at mga bisitang iimbitahin namin sa aming kasal. Umuwi sila ng sabay sa Pilipinas at nag-set up kami ng araw para sa kanilang pamamanhikan. Naghanda kami ni Mama sa kanilang pagdating.
Noong araw ng pamamanhikan, dumating silang mag-ina. Naging maayos ang aming usapan. Sabay-sabay kaming nagtanghalian, nag-uusap at nagtatawanan. Ang nanay namin parehong nagkasundo at sumang-ayon sa aming kasal. Habang abala si Mama at Daniel sa paghahanda ng tsaa, ipinakita ko sa ina ni Daniel ang aming family album. Kita ko ang tuwa sa kanyang mga muka habang tinitingnan niya ang aking mga baby pictures. Iniwanan ko siya saglit at nagpunta ng banyo at pagbalik ko ay namumutla na siya at nanginginig. Sumigaw ako, "Daniel! Dali, ang mama mo! Tumawag ka sa ospital!" Dali-dali namang nagpunta si Daniel sa kanyang ina para tingnan ang nangyayari. "Mommy! Anong nangyayari sa'yo? Mommy! Mommy!" Tanong niya sa kanyang ina. Biglang nagsalita ang kanyang ina na sumama lang daw ang pakiramdam niya at gusto daw niyang umuwi para makapagpahinga. Agad naman itong sinunod ni Daniel at dali-daling nagpaalam sa amin at iuwi ang kanyang ina. Nagkusa ako na, "Samahan ko po kayo." Papunta na ako ng kwarto para kunin ang aking bag nang biglang hinawakan ng ina ni Daniel ang aking kamay at malumani na sinabing, "Huwag na iha, dito ka na lang. Kaya na ito ni Daniel." Tiningnan ko ang kanyang muka na parang halo-halo ang kanyang emosyon. Napansin ko din parang may namumuong luha sa kanyang mga mata at naramdaman ko ang kanyang panginginig at lamig ng kamay nung ako ay kanyang hinawakan. Gusto ko mang ipilit na sumama sa kanila dahil ako ay nag-aalala, ngunit hindi ko ito pinilit at tumango na lamang ako. Naisip ko na baka masama talaga ang kanyang pakiramdam o baka naman may sakit siya na hindi alam ni Daniel. Kaya hinayaan ko na lang at umalis na silang dalawa sa bahay. Hindi ako makatulog nung gabing yun dahil sa aking pag-aalala. Hindi rin nag-text si Daniel sa akin dahil baka busy siya sa pag-aasikaso. Pagising ko, hindi pa din ako nakakatanggap ng text mula kay Daniel. Pumasok ako at nakauwi na ng bahay. Wala pa rin akong balitang natatanggap mula kay Daniel. Nagsimula na akong mag-alala ng lubos at hindi na ako mapakali. Ngunit dahil gabi na, nagdesisyon akong puntahan sila sa kanyang apartment bukas ng umaga. Nanibago ako bigla. Hindi ugali ni Daniel na hindi mag-text sa akin. Masama o magandang balita ito. Pero itinabi ko ang aking pag-aalala dahil baka nga may malubhang sakit ang kanyang ina. Sinubukan kong puntahan sila sa apartment nila, ngunit walang tao. Tinanong ko yung guard kung umuwi yung nakatira sa ganitong apartment. Ang sabi niya, nakita daw niya si Daniel kasama ang mama niya na may dalang mga maleta. Napag-alaman ko ding nakalista for rent ang apartment na tinitirhan nila. Sinubukan kong tawagan ang cellphone number ni Daniel at hindi ko ito makontak. Sinubukan kong tawagan ang ilan sa mga kaibigan ni Daniel at lahat sila ay sinabing hindi nila alam kung nasaan si Daniel. At ang huli nilang impormasyon ay magkasama kaming dalawa. Sinubukan kong puntahan yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Daniel at nalaman nilang nag-resign si Daniel kahapon. Pati mga katrabaho niya ay hindi alam ang dahilan. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Daniel. Bumilis ang kaba ng nararamdaman ko noong mga oras na iyon. At hindi ko maintindihan at walang katuturan ang mga nangyayari kung bakit ganon ang ginawa ni Daniel. Lumilipad ang aking isip habang naglalakad sa Makati Avenue. Hindi ko din alam kung paano ako nakauwi sa bahay. Sinalubong ako ni Mama at niyakap ako ng mahigpit. Habang ako ay abala sa paghahanap kay Daniel, bumisita sa bahay ang ina ni Daniel para sabihing hindi na matutuloy ang aming kasal. At sinabing, kalimutan, magpatuloy sa buhay at maging masaya ako sa buhay na hindi kasama si Daniel. Nung marinig ko yon, gumuho ang aking mundo. Hinikayat din ako ni Mama na sundin na lamang ang hiling ni Daniel at ng kanyang ina
dahil makakabuti ito hindi lang sa akin kundi para sa lahat. Tinanong ko si Mama kung bakit niya nasabi yon at sagot niya ay mas maganda nang hindi kayo nagkatuluyan kaysa naman kung kailan huli na ang lahat. Dumilim bigla ang aking paningin at nanikip ang aking dibdib. Nung mahimasmasan ako ay napakabigat ng puso ko. Wala akong magawa kundi ang umiyak. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at walang katuturan. Napag-alaman ko ding nasa Canada na si Daniel kasama ang kanyang ina. Ilang araw, linggo at buwan ang nakalipas, hindi ko pa rin alam ang tunay na dahilan sa biglang paglisan ni Daniel sa aking buhay. Kumikirot pa din ang dibdib ko at masama ang aking loob kay Daniel dahil iniwanan niya ako sa ere. At ang isa pang ikinagagalit ko ay bakit hindi man lang siya nagpaliwanag. Karapatan kong malaman ang kanyang paliwanag, ngunit wala akong sagot na mahagilap o mahanap. Inisip kong naging makasarili siya o di kaya'y may sinabi ang kanyang ina sa kanya. Nagpatuloy ako sa buhay dahil din sa paghihikayat ni Mama. Sinusubukan kong kalimutan ang aking mapait na karanasan at mas lalo akong kumapit sa Panginoon para matulungan niya akong malampasan ko ang pagsubok na ito. Isang araw, nakatanggap kami ng tawag na pumanaw na ang aking lolo, ang ama ni Papa. Matagal-tagal ko ding hindi nabisita ang aking lolo at lola simula nung namatay si Papa sa aksidente noong ako ay first year college. Kaya naman nagdesisyon akong mag-file ng leave at samahan si Lola sa bahay para hindi siya mag-isa. Sa tingin ko, makakatulong din ito para ako ay makamove on ng tuluyan. Habang nag-aayos ng mga gamit ni Lolo sa bahay para i-donate, nakita ko din ang mga ibang lumang gamit ni Papa. Natuwa ako bigla dahil bigla kong naalala si Papa at napagtanto ko na sobrang miss ko na pala siya. Kumuha ako ng isang box para kunin ang mga memorabilia ni Papa na gusto kong iuwi sa bahay namin. Nakita ko ang isang box na sapatos na puno ng love letters. Napag-alaman ko na may karelasyon si Papa ng 5 taon bago naging sila ni Mama. Sa ilalim ng mga love letters, mayroong 3 litrato na kasama ni Papa, ang kanyang ex-girlfriend. Nung makita ko yon, biglang nag-flashback ang itsura ng mami ni Daniel sa akin. Dahil iniwanan ko siya habang tinitingnan niya ang aming family photo album. Nakita niya ang mga pictures ni Papa sa photo album. Biglang nanginig ang buo kong katawan at hindi makapaniwala sa aking natuklasan. Ang ex-girlfriend ni Papa ay walang iba kundi ang mami ni Daniel. Napaupo ako bigla na may kasamang malakas na kalampag. Sinilip ako ni Lola para tingnan kung ano ang komosyon. Nakita niya ako na hawak-hawak ang litrato ni Papa at ng kanyang ex-girlfriend. Ah, nakita mo pala ang treasure ng Papa mo. Sabi niya sa akin huwag ko daw itong itapon at itabi lang ito dahil napakahalaga daw nito para sa kanya, sabi ni Lola. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na tinanong na, La, sino po ito? At pwede niyo po bang ikwento ito sa akin? Tumango si Lola at umupo sa aking tabi at nagsimula na, Yan si Melanie, pero tawag sa kanya ay Mel. Napakabait na babae at maasikaso. Nagkakilala sila nung sila ay nasa kolehiyo at 5 taon din ang kanilang relasyon. Akala ko nga sila ang magkakatuluyan sa huli at nagulat ako nung malaman ko na hiwalay na sila. 2 linggo bago sila nagkahiwalay, pinakasalan ng papa mo ang mama mo. Kaya naisip ko na baka hindi mahal ng papa mo si Mel, kaya pinakasalan niya ang mama mo. Hindi perpektong tao ang papa mo at nakagawa siya ng isang malaking mali. Pero sa tingin ko, biyaya iyon. Nung minsan nag-away si Papa mo at si Melanie, tapos ay nagpunta si Papa mo sa bar at nakipagtalik siya sa isang babaeng hindi niya kilala ng lubos. Makalipas ang 1 buwan matapos ang insidente,
Nalaman ko na lang na pakakasalan niya ang mama mo dahil nagdadalang tao ito at ikaw ang biyaya na iyon. Alam kong masakit ito kay Mel at sa papa mo, pero pinili ng papa mo na panagutan at maging responsable. At ikaw, Iha, ang bunga na nagpasayang muli sa papa mo. Tumulo ang luha ko nung marinig ko ang kwento ni Lola. Habang nagpupunas ako ng luha, bigla kong napagtanto si Daniel. Tumibok ang puso ko. Magkaedad kami. Hindi kaya ito ang dahilan ng bigla niyang paglisan? Hindi ko mawari, kailangan ko ng sagot dito sa aking mga katanungan. Ngunit hindi ko alam kung paano ko kontakin ang mami ni Daniel. Naalala ko na nabanggit ng guard na pinaparentahan nila ang apartment nila at hinanap ko ang agent na humahawak ng unit nila. Nagpanggap akong interesado na bibilhin ang apartment, hindi rerentahan, at kinumbinsi ko ang agent na ibigay ang contact number ng may-ari dahil meron na akong katanungan. Nag-aalangan ang agent pero dahil may katuturan ang mga paliwanag ko, kaya naman ibinigay niya ang international number sa akin. Makalipas ang 2 araw, naglakas loob akong tawagan ang numero at narinig ko ang boses sa kabilang linya. Si Daniel ang sumagot. Bigla kong binaba ang telepono. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman noong mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras, sinubukan ko muli na tawagan ang numero, pero ngayon babae ang sumagot. Huminga ako ng malalim at tinanong na, "May I speak to Melanie Tuason?" "This is she," tugon niya. Hindi ako kaagad nakapagsalita at nagsalita muli siya ng, "Hello?" "Hello, Miss Melanie? Si Ronnie Santos po ba ang tatay ni Daniel? May kapatid po ba sa ama si Daniel? Nagmamakaawa po ako sa inyo na huwag niyong ibaba ang telepono dahil karapatan ko pong malaman ang totoo." Naiiyak kong sinabi sa kanya. Inantay kong sumagot siya ngunit makaraan ng ilang segundo ay binaba niya ang telepono. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap ako ng international call sa aking cellphone. Sa kabilang linya ay ang mami ni Daniel. Ikinuwento niya na naghiwalay sila matapos malaman ni Papa na nakabuntis siya ng babae at pinakasalan niya ito kaagad. Makalipas ang 1 buwan nilang paghihiwalay, natuklasan niyang buntis siya, ngunit huli na ang lahat para sa kanya dahil kasal na si Papa at pinili niyang magpaubaya. Ngunit napagtanto niya na hindi totoo at puro ang pagmamahal ni Papa sa kanya kasi nagawa niyang magloko at mas pinili pa niya yung babaeng nabuntisan niya. Kaya napagdesisyonan niyang hindi sabihin ito kay Papa at pinalaki at binuhay niyang mag-isa si Daniel. Pinayuhan niya ako na kalimutan ko na si Daniel at magpatuloy sa buhay gaya ng ginagawa ni Daniel ngayon. Nanigas ang buo kong katawan, hindi ako makahinga at sobrang sakit ng aking dibdib nung malaman ko iyon dahil nalaman ko na kailangan ko na talagang kalimutan si Daniel. Ang taong pinakamamahal ko ay ang taong hindi ko dapat mahalin. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang aking sugat at ilang beses ko din tinanong sa Panginoon kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay kami ang pinaglaruan ng tadhana. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!